Napakaganda kasi mag-alaga ng hipon, bangus, alimango kapag merong water gate, concrete water gate. Kasi kung pipe lang, pansol, ang hirap dahil mabagal yung daloy ng tubig. Unlike sa water gate talagang kapag high tide talagang napakadali lang magpalit ng or magdagdag bawas ng tubig dito sa palaisdaan. Hi mga kahipon, welcome back to my channel. At sa video ito, I just want to tell you guys na ako na ulit ang magmamanage nitong palaisdaan. Kasi yung parents ko, dati sila yung nagmamanage, di ba? Matagal din ako nawala sa pag-vlog about fish pond. Ngayon, kung makikita nyo itong palaisdaan natin, dry na siya. Sinadya talaga namin itong ibilad dahil masyado ng polluted yung lupa. Kung makikita nyo dito, ito yung mga patay na nasuso. This is actually one of the factors kaya napupulyot yung ating palaisdaan. Yung subsurface ng lupa dito sa ilalim, diyan nanunuot yung mga waste na nag-turn into hydrogen sulfides. One of the things to do to get rid of those hydrogen sulfide is ibilad sa araw ang palaisdaan hanggang sa magbitak-bitak siya. Another thing para mag-get rid yung mga waste na yan is by flushing. Halimbawa, naka-open yung water gate doon, umuulan. Maganda, drain tong palaisdaan mo, then bumuhos yung malakas na ulan, mapa-flashing siya ngayon, pupunta dun sa water gate. By the way guys, nagpapagawa ako ngayon ng water gate. Bali, 1 buwan daw yata bago matapos, or 3 weeks to 1 month yata bago matapos yung water gate. And kasama ko si Pichu. Ngayon, yan yung project ko ngayon, yung water gate. Then another project is alisin itong pilapil dito sa gitna para mapag-isa na natin itong palaisdaan na ito. Ayan. Ito yung kabilang palaisdaan, 'di ba? So, ang plano ko is alisin tong pilapil na to para maging isa na sila. Then another project na tinatapos namin is nilinis namin yung field para tataniman namin ng mga fruit bearing trees. Nandoon yung nursery natin. And ayun, ay nandiyan na yung mga yung mga anak ko. Ayan. Hi! Marami na po akong anak. Dati po wala po akong anak, 'di ba? Ngayon marami na po. Ayan na sila. Ayan na. Ito. Ang dami ko pong anak. Ayan, ayan. Ayan yung mga anak ko. Ayan. Ayan. Ayan, ang dami ko pong anak. Ayan. Mainit, uwi kayo doon. So kung makikita nyo, dry na itong lupa natin. Hanggang sa magbitak siya, pag na-expose siya sa atmosphere, sisingaw siya. Ayun. That is one of the ways para mabawasan or maalis natin yung mga sulfides dito sa lupa na to. Ayun, nandoon na yung mga workers. Ayan, contractor sila. Gumagawa sila ng water gate. Actually, this is their 3rd day yata. Pangatlong araw na nila ngayon. Sinasakay nila sa motorboat yung mga materyales. Mano-manong hinahakot dito. Napakalaki ng ng cost sa pagpapagawa ng water gate, di ba? So sa next vlog ko, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos diyan sa water gate na yan. At kung magkano yung presyo ng kontrata nila. Guys, heto yung water gate na pinapagawa natin dito sa may pilapil ng palaisdaan along the river. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, bali hinukaya nila dito. Kailangan nilang itrap. Dito naglagay sila ng ganyan. Then, kailangan itaon nila na low tide para makapag-flooring sila dyan ng concrete. So, dineliver na kanina, mano-manong ang hinakot yung mga materials. Ang hirap lang kasi isasakay pa ng boat. Nag-order kami nitong mga kahoy, steel bars, buhangin, tapos cement. Ito mga semento, 90 bags yata to. And then Hardiplex, dami. Ang daming materials. Ewan ko kung meron pang i-deliver. Kasi ayan ganyan siya. Pinakontrata ko lang ito. Sabi naman ng contractor, around 3 weeks matatapos nila to. Mahirap kasi maghukay din. Tignan niyo yung yung bakal na inaano nila, ayun Gumagawa na sila ng ano bang tawag diyan? Yung steel bar. Tapos ilalapat nila diyan, tsaka sila flooring. Kasi nga ang plano natin, aalisin natin yung pilapil diyan sa gitna para yung palaisdaan doon maging isa na sila dito para mas malaki yung palaisdaan natin. Itatambak na lang yung pilapil na yan dito sa gilid para mas lumaki yung space. Yung dating water pipe doon, aalisin na din para maging pag natambakan maluwag-luwag yung space. Napakaganda kasi mag-alaga ng hipon, bangus,
alimango kapag merong water gate, concrete water gate. Kasi kung pipe lang, pansol, ang hirap dahil mabagal yung daloy ng tubig. Unlike sa water gate talagang kapag high tide talagang napakadali lang magpalit ng ano or magdagdag bawas ng tubig dito sa palaisdaan. Kaya napakalaking advantage talaga sa mga tulad ko na may palaisdaan kapag meron tayong concrete water gate o kaya ang tawag nila dito is prinsa. Ayan. Ayan guys. Na-share ko lang sa inyo medyo medyo malaking project to kasi ang mahal na materials. Sa susunod na vlog, i-compute natin kung magkano yung labor tsaka materials. Then, puntahan naman natin yung another project ko na yung sa pagtatanim naman. Tara. Mama Dog! Hi! Renato, Timmy, Popoy, Julio, Lola Pepay, Geronimo, Minion, Kunyo, Mikay, Buboy. Uy, dami bangus ah. Puma. Puma. Friend na nila si Puma eh. Untouchable yung kitten na yan. Ayan. Ayan, puntahan natin yung yung mga pananim natin. Ayan. Kasama ang ating mga mahal na for babies. Let's go guys. Ito yung pilapil na aalisin nyo nasa gitna na yan para maging isa siya, mag-combine para mas lumaki yung palaisdaan. Excited na nga ako kasi magmamanage ulit ako ng palaisdaan, mag-aalaga ulit ako ng hipon. So ngayong darating na tag-ulan, I just hope na fully prepared na tong palaisdaan natin bago natin lagyan ng mga bagong similya. Ito, nalinisan na natin yung field. Ayan. Rice field yan dati eh. Kaya lang nilamon ng mga puno, mga unwanted trees, grass. Pero ngayon nilinis na. Kaya inaayos pa namin to para pwede na magtanim. Tapos sabi ko sa kapatid ko, magtayo na lang sila ng bahay nila dito. Eh maluwang naman tong lote. Kaya mga kapatid ko, tigil-tigil sila ng bahay dyan. Kaya magkakasama kami dito. Yung mga kapatid ko may mga pamilya na para di ba mas marami, mas masaya. So yan, magtatanim kami diyan hanggang doon, tapos doon pa sa kabila tingnan natin, nandoon din yung mga seedlings natin eh. Ipakita ko na rin sa inyo yung mga horse. Buntis yata yung isa kong kabayo. Mayo. Sinasamahan ako ng mga mahal ko. So dito guys sa kabilang side, bali ito muna yung tataniman namin. Itong isang kahon na to muna tataniman namin. Nasa around 90 seedlings ang maitatanim namin dito na kalamansi. And nilagyan na namin ng mga palatandaan kung saan namin huhukayin. Then may palaisdaan tayo dyan, and tapos water, river. Then ito yung sinimula namin hukayin. Ito. Ayan o. Ayan, naghukay kami. Ayan. Naghukay na kami ng mga hole. Then nandito yung mga seedlings natin. Siguro pag naubos to, mag-order uli ako ng another batch. Meron din tayo mga dwarf coconuts, dalawang klase. May kamyas, may kaimito, may suha, may santol, ayan. And yung priority natin kalamansi, ayan. Ito pwede na nga harvestin, no? Ang daming bunga. Ayan. So that's the latest for today. Since palubog na yung sun, that's all for today. At magluluto muna tayo ng pagkain para mamayang dinner. Ayan. Ayos ta. Love you.